Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, on top alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinhis ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makig-uban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Din atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uwahing balita dinhi sa ato sa kauluhan sa gawa sa nasod. Balita sa sports, sa showbiz, update sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit ka na to sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kayo nga Lactopafi. Dalit usab ka na to sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyuhang mabati. Pinagi sa 95.3 One Heart Radio. Makita og mabati usab ang ato ang Sibya. Pinagi sa internet live ta nga nagsibya. Pinaagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Sa mga wa pa naka-follow, search lang Bantay Radio Cebu. I-follow.
karon sa detalyes atong mga balita. Bantay Balita Ngayon Headline. Dinhi sa ato, kadtong lalaki nga nag-viral nagpatakag labay sa basura dito sa May Pasil na isyuhan na og citation ticket. Sa Dakbayan sa Naga, 71 anyos nga lolo na lumos patay. Sa kauluhan, Senador Jinggoy Estrada balhog nas bilangguan. Sa gawas sa nasod, Iran adunay kondisyon sa pagdawat sa peace deal batok sa Estados Unidos. Sa lakat sa panahon, si Duming mas nihuyang pa samtang padayong nagpaingon sa amihanan duol sa Okinawa, Japan. Mao kadto ato ang mga headline. Bantay Balita Ngayon Headline. Detalyes ato mga balita sa ato ang pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohunong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bantay Balita. O karon sa detalyes atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita Ngayon Local News. Naisyuhan na og citation ticket ang nag-viral nga lalaki sa May Pasil Peace Fort tungod sa pagpatakap og labay sa iyang basura ngadto sa dagat. Nailhan ang maong lalaki sa grupo ni Police Captain Noah Anyana. Presentar usab ang maong lalaki ngadto sa buhatan ni Cebu City Mayor Nestor Archibal. Diin sa tubangan sa mayor ni angkon kini nga iyahang kalapasan og nangayo og pasaylo sa habig ni Mayor Astibal. Nang hinaot kini nga unta magsilbing pahinumdum sa tanan ang insidente kabahin sa tagsa-tagsa ka responsibilidad sa pag-atiman sa kadagatan. Una nang gipadayag sa mayor na 90% na ilahang nalimpyo ang mga naglaondok nga mga basura sa Pasil ug sa Ermita Coastline. Pinaagi sa combined effort sa Cebu City Government, DPWH, Barangay Pasil ug Barangay Ermita. Ingon man mga kugihan nga mga clean up team. Bantay Balita. Makaginhawa gamay ang mga motorista karong adlaw human gilauman ang dakong pagkunhod sa produktong petrolyo. Kuma sa Department of Energy, ang minimum rollback matag litro mao ang 4.76 sa gasolina, 9.26 sa diesel ug 10.86 sa kerosene. Epektibo ang aktual nga rollback sugod karong adlaw, Hunyo 2. Matod sa oil industry source, ang dakong rollback na lambigit sa pag-uswag sa sitwasyon sa Strait of Hormuz
usa sa labing importante nga agianan sa lanas sa tibuok kalibutan human sa paghinay sa tensyon dali sa Estados Unidos ug sa Iran. Sa miaging semana misaka ang presyos gasolina og 1.60 matag litro, misaka usab ang diesel og 1.96 ug ang kerosene misaka ngadto sa 1.45. Bantay Balita. Pagpangabugho gituhang motibo sa pagpatay sa lalaki sa Compostela, suspek gipangita. Patay ang usa ka 39 anyos nga lalaki human giingong gidunggab o gilaslasan sa liog sa usa ka insidente nga nahitabo didto sa Purok 2 Green Hills, Kugon, Compostela, Cebu. Ang biktima giilang nga si Junri Rondina, 39 anyos, adunay kapuyo. Samtang ang giingong suspitsado mao si Jimmy Sergas, usa ka hingkod ang panuigon nga lalaki ug silingan raw sab sa biktima. Suma sa investigasyon sa kapulisan, nagistoryahanay ang biktima ug uban ilahang silingan sa usa ka bakanting luna sa dihang kalit lamang mitungha ang suspek ug walay daghang istorya ni dunggab o gilaslasan sa liog ang biktima. Sa pag-abot sa mga pulis, ilang naabtan ang biktima nga naghigda na sa kasagbutan ug nagkadugo ang suspek na kalingkawas ug migagiw human sa maong krimen. Gibutyag usab sa inhan sa suspitsado nga dunay panagbingkil tali sa ihang anak ug ang biktima. Usa sa mga anggulong gisusi karon sa kapulisan mao ang posibilidad nga pagpangabugho ang motibo sa krimen human masayrang adunay pagduda ang uyab sa suspek adunay tinaguang relasyon ng biktima. Padayon karon ang hot pursuit operation sa Compostela Police Station para madakpan ang suspek ug maatubang niini ang mga kasong ipasaka bato kaniya. Bantay Balita. Patay ang 71 anyos nga lolo human kini malumos samtang naligo sa dagat dito sa may sitio San Juan, Barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga. Ang biktima giilang nga si Victor Binauro Minyo og residente sa Purok Tower Upper Bayong, Inayagan, Naga City. Sa investigasyon sa kapulisan, naginusara og nga naglangoy ang biktima sa bahin sa dagat kag gimanaban ang tulo ka tiil ang giladmon. Matod sa usa sa mga saksi, balik-balik nga misawom ang biktima ilawom sa tubig sud sa taas nga oras. Apan nakurat lang ang mga tawo nga naa sa lugar dihang nalumos na diay ang biktima. Gidali og dala ang biktima ngadto sa South General Hospital aron matambalan. Apan pag-abot sa ospital gideklarar siyang dead on arrival sa mga doktor. Sa dugang investigasyon, nasayran nga dunay daan nga sakit ang biktima ug nagpadayon kini sa iyang maintenance medication. Gituohang posibleng giatake siya sa iyang kahimtang sa panglawas samtang naglangoy kamo hinungdan sa iyang pagkalumos. Walay nakitang timailhan sa foul play sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan. Apan girekomendar ang autopsy aron hingpit nga mapamatud-an ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon. Bantay Balita. Paslak na hinuon sa mabugnaw nga rihas kining usa ka 59 anyos nga lalaki umang gironda sa kapulisan sa Dakbayan sa Danau niadtong milabay nga adlaw didto sa may Purok Masitera Duterte Street, Barangay Suba, Danau City. Ang nadakpan gila nga si Samuel Dagatan, 59 anyos og mulupyo sa naisgutan nga lugar. Ang grupo ni Police Lieutenant Colonel Hendrix Banculita, hepe sa Danau City Police Station, uban sa mga sakop mo'y nirunda sa panimalay ni Dagatan. Pinasikad sa search warrant nga giluwatan ni Judge Maria Josefa Ramos, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 90 sa Danau City. Ilusob o gi-serve kang Dagatan aron pangitaon ang mga armas niini. Wala magdugay dunay nakit ang mga armas sulod sa panimalay. Na-recover sa kapulisan kining usa ka 38 kalibre nga revolver sulod sa Pinoy-anan og giserban og search warrant. Tulo ka nga buhing bala usab ang na-recover sa maong armas.
tungod sa nakuha nga armas higpit nga gipusasan kining ilang target human gibasahan sa iyahang katungod. Ang dinakpan magatubang kini og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o kalapasan sa paghupot og armas nga walay lisensya. Bantay Balita. Usa ka patay nga dolphin nakit-an daplin sa baybayon sa barangay San Jose, Katmon. Luma sa ang lungsod sa Katmon karon nga publication adunay pukot nga nakasabod sa ikog sa dolphin o gituhang posibleng usa sa mga hinungdan sa pagkamatay niini. Wa pa mo pagawas og dugang detalye ang mga otoridad kabahin sa maong insidente. Bantay Balita. Mukabat sa 70 ka mga empleyado sa Cebu Provincial Government ang na-promote na regular o opisyal nga tudlo sa ilang mga posisyon atol sa oath-taking ceremony nga gipanguluhan ni Cebu Governor Pam Baricatro sa Capitol Hills o Capitol Social Hall kagahapon. Ang seremonya maoy laing milestone sa padayong paningkamot sa administrasyon aron ilhon o gantihan ang mga dedikadong public servant din pipila sa mga empleyado nakadawat na sa ilahang hard-earned o well-deserved long-awaited nga promotion human sa dugang serbisyo diin uban kanila kapin 20 city na katuig diha sa Kapitolyo nagtrabaho. Nagpanumpa usab atol sa seremonya sila si Provincial Accountant Janet Guarin o Provincial Social Welfare and Development Officer Mary Rose Lopez nga opisyal ng Mipuli Isip Department Head human kaniadto magsilbi isip officer in charge sa ilang tagsa-tagsa ka mga opisina. Sa tanang opisina sa Kapitolyo, ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center mo'y adunay pinakadaghang bag-ong na-hire, na-promote o na-regularize. Lakip sa mga appointment ang dugang prison guards, prisoners, assistant warden, ingon man, administrative officer. Bantay Balita. Gipaubos sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid. Base sa datos ang available nga kapasidad sa grid mao ang 2,579 megawatt samtang ang gipaabot nga peak demand moabot ngadto sa 2,488 megawatt. Lakip sa hinungdan sa pagdeklarar sa yellow alert mao ang pagkawala sa operasyon sa dagkong coal-fired plant sa Visayas. Ingon man ang taas nga forecast sa demand sa kuryente. Ang yellow alert gideklarar kung ang operating margin grid dili naigo aron mutubag ang contingency requirement sa transmission system bisan pa man wala kini nagpasabot og aktual nga kakulangan sa supply sa kuryente. Bantay Balita. Alas 7:17 dawatag report sa gawas pinagi sa to ang kauban kay lalaki nga nagkupot og illegal nga drogas mobalor og 680,000 na sikop pinagi sa buy-bust operations Dumaguete City. Detalye sa mong report atong dawaton ang pinaagi sa to ang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, so salamat ang kabantay Ram sa tanga balita karong butaga laing dakong kalapusan ang natala sa kapulisan sa Negros Island Region human nasikop ang gituang tigpayot og illegal nga drugas sa dakbayan sa Dumaguete. Gila ang dinakpan nga si Ala Junjo na 50 anyos usa ka gayong high value individual og lumulupyo sa barangay Kandaway, Dumaguete City. Girusan ang maong operasyon dito sa Purok Star Apple o no barangay Kaluwinunan gani ang kadlawon diin nadakpan ang suspek human na nakuhaan og illegal nga druga. Taliwala sa maong nga pagdakop na-recover sa mga otoridad ang gibalabala nga 100 gramos nga ginudahang Cebu nga mobalor o gadto sa 150,000 ka pesos. Samtang kaning suspisado na karon nagtigagol sa kapulisan sa dakbayan sa Dumaguete, posible kini pasakaan sa kaso sa Republic Act 91-65. Mora ito nakalap ka balita karong butaga kabantay Ram sa libato pasamatan ang lactopapi. Ang lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini inyong kabarangay in action narukan di sa dakbayan sa Dumaguete, Alan Rosete.
Bantay Balita. Daghan kayong salamat Sir Alan Rositi sa imong report naghatod sa tong oras alas 7:19. Mao kadto ang naglangkob sa atong mga balitang lokal. Detalye sa mga balita sa kauluhan sa gawas sa nasod, sa sports ug uban pang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bantay Balita. Alas 7:22 o karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Opisyal nang gidawat ni Senate Secretary o Concurrent Impeachment Court Clerk Jose Luis Montales ang formal nga mga tubag sa Vice Presidente. Gidala sa kampo ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado kagahapon ang pipila ka malita na adunay mga dokumento nga naglangkob sa ilahang tubag sa Articles of Impeachment nga gisangat bato kaniya. Bantay Balita. Human sa mubo nga press briefing sa Senado, voluntaryong miuban si Senador Jinggoy Estrada sa mga personahe sa Criminal Investigation and Detection Group aron mo surrender may kalabutan sa iyang arrest warrant. Gipadayag sa senador na natural nga desisyon kini aron ipakita sa publiko nga wala siya tuyo nga makabenepisyo sa pondo sa gobyerno. Iyang giduga nga andam siyang pagdepensa sa iyang kaugalingon sa korte. Dili usab siya mangayo og Senate Protective Custody. Ang kaso giatubang ni Estrada nagikan sa order Sandigan Bayan may kalabutan sa plunder charges nga ipasaka sa Office of the Ombudsman. Bantay Balita.
Gipahibalo ni Senador Jinggoy Estrada nga ihang gimando sa Senate Secretariat nga i-hold ang iyang sweldo samtang nagpadayon ang iyang legal nga kaso. Suma sa impormasyon, miingon usab ang senador nga dili siya mangayo og Senate custody ug magpabilin siya ubos sa hustong proseso sa korte ug sa mga otoridad. Bantay Balita. Nunot sa maong balita, gibutyag ni Senador Jinggoy Estrada nga sa makadaghang higayon gitanyagan siya nga mubiya sa Senate majority ug mubalhin sa minority bugti sa giingong pagbasura sa mga kaso bato kaniya. Apan wala niya isulti kung kinsa ang mga tawo nga nagtanyag sa maong suhestyon. Ang maong pamahayag gibutyag ni Estrada human sa pag-issue sa warrant of arrest sa Sandigan Bayan, may kalabutan sa kasong plunder nga gifile sa Office of the Ombudsman. Ginsister sa senador na padayon niyang atubangon ang kaso pinagi sa legal nga proseso o gamiton ang tanang remedy sa nga anaa sa balaod. Bantay Balita. Magpadayon ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. May kalabutan sa gingong flood control scandal human nag-issue og notice alang sa ikasiyam nga public hearing karong Huwebes. Suma sa committee ang maong hearing kabahin sa padayon nga pag-imbestiga sa mga alegasyon sa irregularidad o posibleng korupsyon sa mga proyekto sa flood control sa gobyerno. Gilauman nga mutambong ang mga resource person, mga testigos, aron mo padayag sa ilahang mga testimonya ug dugang ebidensya sa kaso. Bantay Balita. Gitimbayan ni Communications Undersecretary Claire Castro si Vice Presidente Sara Duterte pinagi sa pagpakita og hulagway niini nga nag-abi-abi kang impeachment witness Ramil Madriaga atol sa usa ka press briefing. Gipakita ni Castro ang maong litrato sa dihang gipangutana siya sa iyang mensahe alang sa birthday sa Vice Presidente. Wala na siya maghatag og dugang nga pamahayag ug ang hulagway mao'y iyang gipakita isip tubag sa pangutana sa media mahitungod sa iyang birthday message ngadto kang Duterte. Bantay Balita. Nagkainitay silang Senate President Alan Peter Cayetano o DILG Secretary John Vic Remulla labot sa tinguhang pagdakop sa CIDJ kang Senador Jinggoy Estrada. Si Cayetano ni alsa og ni insister nga angay tahuron ang Senado tungod kay wa pa mahitabo nga sa ilahang kawanan o tugkaran ang pagdakop sa usa ka senador. Apan sa katapusan gibasahan gihapon og Miranda rights si Estrada og nisunod sab kini sa nasabtan sa iyang tanang katungod. Nahitabo ang maong panaglali sa kaunom nga andana sa Senado sa wa pa ni surrender si Estrada o voluntaryong niadto sa Campo Crame. Bantay Balita. Nagbinayloay og mga regalo silang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos, ngadto kang Vietnamese President Tu Lam ug Madam Ngo Ly isip simbolo sa ilahang panaghinigalaay ug maayong relasyon tali sa Pilipinas ug sa Vietnam. Bida sa mga regalo ang nagkadaiyang gamit nga nagrepresentar sa kultura ug tradisyon sa duha ka mga nasod. Pagpahigayon og bilateral meeting nilang Presidente Bongbong Marcos o Vietnam President Tu Lam sa Malacañang, nahimo sa iyang duha ka adlaw o si Lam nihimo sa iyang duha ka adlaw nga state visit sa Pilipinas sugod kagahapong adlaw. Gituki sa duha ka mga lider ang pagpalapad sa relasyon sa Pilipinas ug sa Vietnam. Apil na usab ang kooperasyon sa nagkadaiyang areas of concern sama sa politika, edukasyon, ekonomiya ug ubang sektor. Bantay Balita.
Ipatawag sa National Bureau of Investigation ang upat ka mga individual subay sa nahitabong Senate shooting incident nga miresulta sa pagbiya ni Senador Bato de la Rosa. Matod ni NBI Director Attorney Milvin Matibag, na apil sa ilahang ginasupuy na mao sila si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, Pasay City Chief of Police Joselito Disisto, Deputy Chief of Staff ni Senador Rubin Padilla nga si Jean Robles, ug usa ka kabanay ni Senador Padilla. Laraw sa Department of Trade and Industry nga ilawom sa Mandatory Product Certification Program ang mga solar energy equipment sama sa solar panels ug battery aron masiguro ang kaluwasan, kalidad ug kasaligan sa mga solar technology nga ginabaligya sa nasud. Ubos sa draft Department Administrative Order nga giandam sa Bureau of Philippine Standards kon BPS sa DTI, obligadong makakuha og government certification ang mga manufacturers o importers sa importanteng solar power component sa dili pa kini mabaligya sa lokal nga merkado. Apil sa proposal ang nagkadaiyang kagamitan nga gigamit sa solar photovoltaic system sama sa solar panels, battery energy storage system, inverter, charge controller o mga kable para sa mga residential o commercial installation. Kung aprubahan, magamit ang regulasyon sa tanang lokal nga gihimo og imported nga mga produkto. Matod ni Frank Makula, ang Chief sa Electrical and Electronic Product Certification Division sa DTI, tumong sa inisyatiba na masulbad ang kabalaka sa nagkadaghang solar equipment nga musud sa merkado sa Pilipinas nga wala maagian og lokal nga quality verification. Bantay Balita. Gipahibaw ni NBI Director Milvin Matibag nga nagpagawas na og supoy na ang National Bureau of Investigation batok sa pipila ka mga individual nga apil sa investigasyon sa baguhay lang nga Senate shooting incident o giingong pag-iskapo ni Senador Bato de la Rosa. Lakip sa gipasupoy na mao ang mga musunod ang suspended Senate at Arms Sergeant at Arms sa Senate nga si Mau Aplaska, Pasay City Chief of Police Joselito Disisto, Deputy Chief of Staff ni Rubin Padilla nga si Jean Robles ug ang uncle ni Rubin Padilla nga si Virgilio Carino. Matod pa sa NBI, importante ang presensya sa maong mga individual aron mapadayon ang klaro o kumpleto nga investigasyon sa insidente. Bantay Balita. Kansilado na ang giplanong pagbisita ni Vietnam President o Chinese Communist Party leader Tu Lam sa Senado. Ang nasangpit nga official visit unta sa leader sa Vietnam mao ang pakighimamat ni Senate President Alan Peter Cayetano ug uban pang mga senador apan sawa pa maghatag sa klarong rason ipahibalo sa Vietnam nga dili na kini madayon. Bantay Balita. Alas 7:32, mitubag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa pamahayag ni President Bongbong Marcos mahitungod sa ilang tandem ni Vice President Sara Duterte sa 2022 national election. Matod ni Duterte, klaro kayo nga dako og papel ang ihang igsuong babay sa kadaugan ni Marcos pagka-presidente. Iyang gipadayag nga kung wala si Vice President Sara, dili unta makuha ni Marcos ang maong kadaugan ug ang gilayon sa boto nga iyang nakuha sa eleksyon. Alas 7:33, mao to ang naglangkob sa to ang mga balita sa kauluhan. Detalye unya sa mga balita sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz ug sa labing uwahing lakat sa panahon. Sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. I'm Jim. So I've been a Lacto Coffee user ever since January 2022.
It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So, as you can all remember, kantuning time nga grabe nabukdan gyud og palit og paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy isod ako pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lacto Puffy, and for the grace of God, marang-arang gyud akong pamati ang Lacto Puffy. In fact, sa una sa magsikon ko upo ang ako gyud perming imnon is kanang mga synthetic na medicines, pero karon di na kung take na I've been taking Lacto Puffy every day. In a day makahurot ko og 90 ml tungod kay I will take Lacto Puffy right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kada human ako kaon, take og 30 ml nga Lacto Puffy most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lacto Puffy is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko. Like sa una, ang kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6 gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada kong tiyan nga. Kung na ko'y mga ubosipon, maging akong pirmi nun. Kanina lang yun akong isaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razor, 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungab, mawagtang na siya. Health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Atong oras alas 7:38 o karon sa detalles atong mga balita sa gawas sa nasod. Bantay Balita Ngayon, World News. Giatake sa militar sa Estados Unidos ang mga Iranian radar o command man mga control sites alang sa mga drone dito sa Guruk, Iran, Qism Island niadtong Mayo 31.
Kinisubay sa pamahayag sa US Central Command uban sa pagbutyag nga ang pag-atake gihimo alang sa pagdepensa sa kaugalingon agig tubag sa agresibo nga mga aksyon sa Tiran. Lakip ang pagtarget sa usa ka drone sa US MQ-1 nga nag-operate sa mga international waters. Ang CENTCOM niingon na human sa pagkahagsa sa MQ-1 drone, ang US fighter craft paspas nga nitubag pinagi sa pagguba sa Iranian Air Defense Ground. Lakip ang ground control station o drone control facility. Bantay Balita. Samtang gipanghimakak sa Iran nga ang mga taho nga nitugyan si Presidente Masoud Pezeshkian sa iyahang pagluwat sa pwesto ngadto kang Supreme Leader Mustafa Khamenei. Ang giingong resignation unang gitaho sa Iranian opposition outlet nga Iran International nga nakabase sa London. Si Alias Hasrati, ang head sa Government Information Council, sa mga padayag nga gikutlo sa Tasnim News Agency, nag-ingon nga ang pagluwat ni Pezeshkian usa ka hungihong nga walay kalabutan sa kamatuoran. Ang orihinal nga taho nag-ingon nga nisumiter na kini sa iyang pagluwat sa katungdanan tungod sa kumpletong pagpadaplin sa sibilyan nga otoridad sa mga commander sa Islamic Revolutionary Guard. Usa ka reformista nga napili ni adtong 2024 na dunay mga saad sa kasagaran ug pag-uswag sa ekonomiya, nagatubang sa padayon nga mga hagit sukad sa paglingkod sa katungdanan. Bantay Balita. Dili mooyon ang Iran sa bisan unsa nga deal sa Estados Unidos kung ang unod niini mapakyas sa pagsiguro sa mga katungod sa mga Iranian. Kini ang gibutyag ni Iran Chief Negotiator Muhammad Ghalibaf din sa mausab ang speaker sa parliamentary sa Iran. Samtang ang presidente sa Estados Unidos nga si Donald Trump niingon na iyang gisugyot ang nuklear nga kausaban uban sa Iran. Tinaw nga naglatid nga ang Tehran dili tugutan nga makaangkon og mga armas nuklear. Sa usa ka post sa Truth Social, gipadayag ni Trump nga ang deal naglangkob sa halapad nga detalyado nga mga probisyon nga naglangkob sa daghan nga mga aspeto sa nuclear program sa Iran. Siya ni Dugang na kadaghanan sa kasabutan nagtuyok sa nuclear file ug nagpasiugda nga ang pagpugong sa nuclear nagpabilin nga sentro sa katuyuan sa framework nga gipasiugdahan sa Amerika. Bantay. Alas 7:42. Arita sa ato ang espesyal nga balita. Kapin sa 7, matag na pulo ka mga Pilipino ang pabor nga atubangon ni Vice Presidente Sara Duterte ang impeachment trial sa Senado. Suma pa sa survey nga gihimo sa Okta Research. Base sa resulta sa maong survey, 74% sa mga respondents ang miingon nga kinahanglan nga ipadayon ang impeachment trial ni Duterte. Mas taas kini og 5% kumparar sa 69% nga natala niadtong Marso 2026. Samtang 21% sa mga na-survey ang misupak sa impeachment trial ug 4% ang wala pa makapadayag sa ilang baruganan sa maong isyu. Samtang PhilHealth ni suporta sa National School Maintenance Week sa DepEd,
Niduyog ang PhilHealth Region 7 sa gipahigayon nga National Schools Maintenance Week nga nagsugod kaghapong adlaw tibuok nasud. Ang inisyatiba mao ang pag-andam sa mga tunghaan alang sa pagbukas sa klase sunod semana aron maandam kini pagbalik sa mga magtutudlo og tinun-an sa mga classrooms. Subay niini nakigilayon ang PhilHealth Region 7 adto sa Department of Education alang sa paghimo og information sessions sa pinili nga mga eskwelahan aron ang mga ginikanan makasalmot, makaapil sa pagpanlimpyo sa samang higayon, makapasabot usab sa mga benepisyo sa PhilHealth ilabi na sa primary care benefit sa IACAP. Gawas niini nagbutang usab o ang PhilHealth og assistant desk alang sa pag-update sa mga member data record on MDR ug pagtubag sa mga pangutana sa ilahang uban pang mga concerns may kalabutan sa coverage, membership ug uban pa. Alas 7:44 arita sa ato ang balita sa showbiz. May nitong gidawat sa mga Filipino fans ang South Korean actor nga si Kim Seon-ho atol sa iyahang Love Factory fan meeting nga gihimo sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Sa iyang pagsuod sa entablado, gisugat niya ang mga fans pinagi sa pagsulti og mabuhay. Misugat usab og kusog nga syagit og palakpakan gikan sa mga nananaw. Gipadayag usab sa aktor ang iyang kalipay sa pagbalik sa Pilipinas ug pakikita pag-usab sa iyang mga Filipino supporters. Sa katapusan sa maong kalihukan, emosyonal nga nagpasalamat si Kim Seon-ho sa suporta nga ihang nadawat gikan sa mga Filipino fans. Matod pa niya ang gugma og suporta sa iyang mga taga-suporta mao'y usa sa iyang inspirasyon sa pagpadayon sa iyang karera. Ipasidungog usab siya pinaagi sa pagsulti og mahal kita na mas nakapakilig sa mga nanamo. Ang Manila stop kabahin sa iyang 2026 Asia Tour sa Love Factory nga naglakip sa mga nasod sa Seoul, Jakarta, Kanagawa, Taipei ug sa mga Bangkok. Sa sports, andam na ang Pilipinas sa pagdawat sa pipila sa labing kusgan nga women's volleyball teams sa kalibutan alang sa 2026 Volleyball Nations League nga paghimuon gikan Hunyo 17 hangtod 21. Lakip sa mga nasod nga moapil mao ang Japan, Italy, Serbia, United States, Dominican Republic o nga tanang nailhan isip mga powerhouse sa international volleyball. Suma sa mga organizers, kini usa ka dako nga oportunidad alang sa mga Filipino volleyball fans nga makakita og world-class action dinhi mismo sa atong nasud. Ang Pilipinas kaniadto naka-host na usab sa Women's Volleyball Nations League niadtong tuig 2022 ug sa Men's Volleyball League sa tuig 2023 ug 2024. Ang mga duwa kabahin sa ikaduhang semana sa preliminary round sa Volleyball Nations League, usa sa labing prestihiyosong volleyball tournament sa kalibutan nga gi-organize sa FIVB. Dugang panini mag-host usab ang Pilipinas sa 2026 AVC Women's Volleyball Nation Cup sa Candon, Ilocos Sur gikan Hunyo 6 hangtod 14 nga nagpakita sa nagkadako nga papel sa nasod isip sentro sa international volleyball sa Asia. Bantay Balita. Arita sa ato ang balita sa lakat sa panahon.
Si Duming padayong nihuyang samtang nagpaingon sa amihanan duol sa Okinawa, Japan. Nagdaa kini sa hangin nga mas hinay nga naa sa 120 kilometros matag oras dool sa sentro niini samtang ang uno 159 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa paamihan nga direksyon sa gikusgon nga 20 kilometros matag takna. Nagpadayon sa paglayo si Duming ug mogawa sa Pilipinas paingon sa Southern Japan. Ang atong balita sa kahimtang sa panahon mao'y hingpit nga nagtapos sa ato ang linyadas mga balita dinhi sa ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon nining adlawng Martes pitsado sa buwan sa Hunyo. Ang ato mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayo nga Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog ng Inzumo. Ang mga produkto sa Lactopafi mapalit nining mga musunod nga mga tindahan sa lungsod sa Sambuan. Mapalit kini sa Acacia Pharmacy, Lucitas Cutana Store. Sa Dakbayan sa Toledo, mapalit kini pinaagi sa Gaisano Grand, sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy. O diha sa lungsod sa Balamban, mapalit ni sa Sinyang Pharmacy, Grace Lungakid Store o Norhaya de Campog Store sa Balamban Public Market. Mapalit usab kini sa Gaisano Country Mall, sa Country Mall sa Balamban, sa Gaisano Grand Mall. Samtang sa lungsod sa Pinamungahan, mapalit kini sa Cristil Pharmacy. O sa lungsod sa Tuburan, mapalit kini sa 360 Pharmacy. Mapalit usab ang produktong Lactopafi sa tanang Rose Pharmacy, Tibuok, Nasud. Atong pasalamatan ng kinatibok ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, sinabaga ni Attorney Miko Sabalier. Pasalamatan usab nato mga kadagkuan. Sa ato ang partner karong buntaga mga kahigalaan sa 95.3 One Heart Radio, DYAJ. Ato mga balita hinikay gikan sa to ang Bantay Radio Lawak Balitaanan, pinaagi ni Fred Litihio. Atong technical partner diri sa to ang Masters Control, Kenon Zinis. At ang imusunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Kinilang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinaagi sa pag-ingon. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag kanatong tanan. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin
ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Fapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lacto-Fapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lacto-Fapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.